Eto na mga idol ang mga imports na maglalaro para sa upcoming conference na 50th season na Commissioner's Cup para sa Barangay Ginebra. Kahit unlimited height this coming conference, nanatili pa rin sila kay Justin Brownlee. Laki pa rin ng tiwala ni Coach Tim Cone kay JB kahit natalo na ito ng tatlong sunod sa finals. Depensa ng Ginebra coach, wala pa namang nakakatalo kay Brownlee na malaking import. Kasing laki lang naman daw ni JB ang nakakatalo sa kanila. Yun nga ay si Rondé Hollis Jefferson. Mas pipiliin pa din daw ni Coach Tim Cone ng chemistry kesa maganap ng ibang import, at hanggat kaya nga daw manalo ni Justin Brownlee ay siya pa rin ang pipiliin ng Barangay Ginebra. Mga higanting import nga ang makakatapat ni Justin Brownlee mga idol. Para sa Phoenix Fuel Master, kinuha ang American player na si James Dique III, standing 6'10", 29 years old, former teammate nila Justin Brownlee at TJ McDaniel sa Pelita Jaya sa Indonesian Basketball League. Sa huling season niya sa IBL, nag-average ito ng 18.7 points, 11.7 rebounds at 2 assists per game. Daming experience na din overseas, naglaro pa sa Hungary, Germany, Israel, France at Ukraine. Ayon kay New Phoenix head coach na si Coach Charles Chu, hindi daw ito ang best time na makakuha ng dekalibreng import dahil ongoing ang mga season sa Japan, Korea at Taiwan. Pero maswerte pa rin daw silang nakuha nila itong si James Dique. Dagdag pa nito, he already has experience and hopefully with his height and athleticism, sana matulungan niya ang Phoenix team this coming import conference. Para naman sa NLEX Road Warriors, kinuha nila ang Haitian na si Cady Lalane, 33 years old, 6'10", netong mga huling taon dito na umikot sa Asia ang kanyang basketball career. Huling naglaro sa Taiwan League sa koponan ng Kaohsiung Aquas, nag-average siya doon ng 15.8 points, 9.5 rebounds at 1.3 assists per game. Second round pick ng San Antonio Spurs etong si Lalane mga idol noong 2015, pero hindi nakapaglaro sa NBA. Ilan sa mga nakasabayan niyang na-drop sa taon na yan sina Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Devin Booker, Kristaps Porzingis at Rondé Hollis Jefferson. Para sa Blackwater Bossing, kinuha naman nila ang Nigerian American na si Daniel Oshefu, 32 years old, listed 6'11", NCAA champion sa team ng Villanova Wildcats. Diyan naka-teammate niya ang mga bigating NBA player na magkakasama na ngayon sa New York Knicks na sina Josh Hart, Michael Bridges at Jalen Bronson. Undrafted noong 2016 pero nakapaglaro pa rin sa NBA sa koponan ng Washington Wizards. After ng kanyang NBA stint, naglaro ito sa Spain, Mexico, Japan, Korea, Lebanon, Venezuela, Taiwan at Mongolia. Nakalaro din siya isang beses sa Nigerian national team sa FIBA Africa Championship. Actually mga idol, noon pa sana siya naging import sa PBA nang kunin ang Rain or Shine Elasto Painters noong 2023 Commissioner's Cup. Ang kaso hindi pa nagsisimula ang tournament, pinalitan agad siya sa pagbalik noon ni Coach Sheng Yao sa Ross dahil hindi nga daw ito fit sa team. Naging import naman siya ng Token Text Tropang Giga nung taon na yon sa East Asia Super League. This time tutuloy na siya sa PBA para nga maging import ng Blackwater Bossing. Para naman sa Terra Firma Jeep, 7-footer kanilang kinuha ang finish na si Mubasar Ali, 7'1", 28 years old, played Pro Bowl in Turkey, Finland, Qatar kung saan naka-teammate niya ang SMB draft card na si JC Cruz. Huling naglaro naman sa Georgia, nag-average siya doon ng 14.5 points, 9.7 rebounds at 1.7 blocks per game. Magkakaroon ng Twin Tower ang Terra Firma mga idol with Mubasar Ali and Jae Chu. Yes po, maglalaro na ang first overall pick rookie sa darating na Commissioner's Cup. Para sa Rain or Shine Elasto Painters, kinuha naman nila ang 6'9", 29 years old na si Jalen Johnson, former teammate ni Kevin Kiambao sa Korean Basketball League sa koponan ng Goya Sonoy Sky Gunners, produkto ng Louisville kung saan naka-teammate niya doon ang Cleveland Star na si Donovan Mitchell. Ilang team din ang napaglaruan nito sa NBA G League. May mga experience na rin overseas, Taiwan, Israel, Turkey at naglaro din sa 3x3 League sa United States. Para sa guest team na Macau Black Bears, di natuloy si Dwight Howard mga idol, pero dalawa pa rin kanilang kinuwang import. Mga pamilyar na din sa ating mga Pinoy fans ang 7'6" na si Sam Diguara at ang former NBA player na si Tony Mitchell na nakadalawang beses na ding naging import dito sa ating pambansang liga na PBA. Same sa mga unang guest team, isang import lang dapat gamitin every game at ang rules kung ma-injured ang unang import ay doon lang pwedeng magpalit at kung ibalik ulit ang kanilang unang import ay bawal na itong palitan.
Para sa Magnolia Hotshots, kinuha nila ang 6'9", 27 years old na si Terrell Brown Sores. Nakapaglaro naman sa Czech Republic, Mexico at most recently ay sa Poland. Ayon sa report, ang gusto talagang kunin ng Magnolia ay ang best import noong Season 48 Commissioner's Cup na si Jonathan Williams, ang former import ng Phoenix na nag-a-average noon sa PBA ng 24.5 points, 16.4 rebounds, samahan pa ng 5.2 assists at 1.6 blocks per game. Ang kaso hindi nga daw ito available dahil kasalukuyang naglalaro sa England. Hindi man first choice ng Magnolia, sinabi ni Coach L.A. Tenorio na sana mag-fit sa kanilang team etong si Terrell Brown Sores. Para naman sa Meralco Bolts, ang bruskong si Ismael Romero ang kanilang ibabandera. Cuban Puerto Rican, 34 years old, listed 6'9". Kahit may issue itong pananakit sa Pinoy at kahit madami nga ang tutol, ay siya pa rin talaga ang gustong maging import ng Meralco. Ayon sa report, yun daw kasi ang gusto ni Coach Nenad. Hindi din kasi maitatago ang husay sa loob ng court netong si Romero, mga idol, at nakita nga natin yan sa mga laro nila nakaraan sa East Asia Super League. Bato-bato ang katawan, talagang pangdikdikan sa ilalim, pero hindi pa talaga ito 100% official, mga idol, dahil ang balita nakaraan, kakausapin daw muna ito ni Commissioner Willie Marshall ukol sa pananakit kay Nick Dimiuses. Para sa Converge Fiber, di pa naman talaga totally approved pero almost official na si Kaylor Kelly. Balitang papunta na ito sa Pilipinas, mga idol, para pumirma ng kontrata sa Fiber Xers. 28 years old, 7-footer high flyer at defensive specialist. Undrafted noong 2020 pero nakapaglaro sa New Orleans Pelicans at Dallas Mavericks. One of the best defenders sa NBA G League na pasama sa All-Defensive Team noong 2024 at block leader pa noong season na yon. Former teammate ng anak ni LeBron na si Bronny James, kasalukuyang naglalaro sa Lakers affiliate team na South Bay Lakers. Ayon sa report, binayout ang Converge ang kontrata ni Kaylor Kelly sa South Bay sa halagang $50,000, around 3 million in Philippine peso. High profile ang import na ito, panapat ng Converge sa import ng Token Text Tropang Giga. Speaking of Token Text, mga idol, eto ang inaabangan ng lahat. Ang first from the NBA na si Bol Bol ang kinuha nila. 7'3", 26 years old, huling naglaro sa Phoenix Suns. Masasabi nating pinaka-high class sa mga naunang import na nabanggit natin. Nawala man si Rondé Hollis Jefferson dahil sa injury, abay matindi naman nga ang nakuwang pamalit ng TNT. Sila nga ang defending champion, mga idol. Sa pagkuha nila kay Bol Bol, sila pa rin ang pinakamay malaking tsansa magkampiyon this coming conference. Madalas niyang ikinukumpara kay Victor Wembanyama etong si Bol Bol, mga idol. Halos same lang kasi ng laruan, matangkad na mabilis gumalaw, may dribble at may tira sa labas. Magaling din pumasa sa mga teammates. Bukod dyan sa abangan nitong si Bol Bol, mahihirapan ang mga kalaban na umatake sa ilalim, paniguradong butata ang aabutin. Inaasahan niya na magdudumina ito offensively at defensively. Ang tanong sa ngayon ay kung paano mapigilan o sino ang pipigil kay Bol Bol sa PBA. Ang Titan Ultra naglabas na ng clue ng kanilang magiging import, habang ang San Miguel Beermen tila wala pang paramdam, mga idol. Inaabangan din ng lahat kung sino ang kanilang kukuning import pang tapat kay Bol Bol.